May hanggang March 30 pa ang kampo ni dating Senador Bong Revilla para magsumite ng counter-affidavit sa Justice Department. Ito'y matapos magsumite ng kontrasalaysay ang apat na idinagdag na respondent sa kaso ng flood control anomaly sa Bulacan. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. Dumating sa Department of Justice ang abogado ni former Senator Bong Revilla na si Attorney Carlos Villaruz para humarap sa panel of prosecutors sa pagdinig ng preliminary investigation sa reklamong plunder. Kaugnay ito ng mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Hindi dumalo sa pagdinig si Revilla, tanging ang mga kinatawan niya lang ang humarap sa DOJ panel. Sa pagdinig, tinanggihan ng DOJ ang posisyon ng kampo ni Revilla laban sa pagdagdag ng mga bagong respondent sa reklamo. Oppose kami noon, pero ano sabi? Dininay. Basically, para complete daw yung prosecution, yung investigation. Nauna nang naghain ng motion ang National Bureau of Investigation para isama sa kaso ang apat na dating engineer ng Department of Public Works and Highways NCR. Kabilang sa mga idinagdag na respondent, sina Denrel Cesar Cortuna, Manny Bulusan, Ruel Umali at Arturo Gonzales Jr. Nauna nang nakasama sa reklamo ang mga dating opisyal ng DPWH na sina former Undersecretary Roberto Bernardo, former District Engineer Henry Alcantara at dating Regional Director Gerard Opulencia, na itinuturing namang mga state witness sa kaso. Ayon sa abogado ni Revilla, naisumite na sa mga bagong respondent ang kanilang mga counter-affidavit. They submitted their counter-affidavits and subscribed to it. And then kami naman, the other respondents, including former Senator Revilla, were given until March 30 to file the necessary manifestation and motion. Pagkatapos nito, inaasahang isusumite na ang reklamo para sa resolusyon ng mga prosecutor. Nauna nang nagsumite ng kanyang counter-affidavit si Revilla noong February 12 laban sa mga paratang. Ayon naman sa DOJ, ang reklamong plunder ay sumasaklaw sa malawakang anomalya sa flood control project sa Bulacan. But we know that plunder kasi, of course, it's a grave crime. It covers a combination of series of overt acts where the acquisition of ill-gotten wealth amounted to at least 50 million. Ipinaliwanag din ng DOJ na hindi nakatuon sa iisa lamang na proyekto ang nasabing reklamo. Ang plunder complaints po necessarily, hindi lang po yan isang project or isang project ID. It's not confined to one project. It's multiple projects, but what we can say is they're all located in Bulacan. Sa resulta ng preliminary investigation, nakasalalay kung may sapat na ebidensya upang isampa sa hukuman ang mga kasong plunder laban kay former Senator Bong Revilla at sa iba pang sangkot sa reklamo. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.